Glory to God. Kaya magsitayo na po tayong lahat at tayo'y magbibigay ng papuri sa ating Diyos na buhay dahil marapat lamang na siya ay ating papurihan, parangalan at ating sasambahin si Yahweh El Shaddai sa dakong lugar na ito. Kaya naman, Panginoon, inaanyayahan namin ang iyong banal na Espiritu na siyang gagabay at lulukob sa dakong lugar na ito at lulukob sa aming buhay. Banal na Espiritu na siyang magbibigay sa amin ng katagumpayan. Sa lahat ng desisyon o Banal na Espiritu, ikaw ang patuloy na lumabay sa amin. Kaya naman, o Banal na Espiritu, o come Holy Spirit, follow me now. We need your anointing, your power, Holy Spirit. Hallelujah. Glory to your God. Praise you, Jesus. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. Yes, Holy Spirit, follow us now. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth.
panindak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Everyone, He is worthy of all our praise and Lord. Hallelujah! Let's sing to the Lord. Sing to the Lord a new song. Amen? Hallelujah! Glory to your name. To the Lord. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord. Sing to the Lord of the earth. Sing to the Lord. Praise His name. Proclaim His salvation day after day. Praise the Lord. Heaven's
Nasa iyong presensya, Lord God, kami mga nag-aalala at nagpupuri sa iyong kabanalan, Panginoon. Yes, O God, naririto ang iyong mga anak, naririto ang iyong mga lingkod, Panginoon, upang makapiling ka sa aming buhay, Diyos. Tunay ang Panginoon na ikaw ang nagliligtas sa bawat kaluluwa na sumasamba. Yes, O Lord, you are the faithful God. Yes, O Lord, and we need to worship you, O God. And we need to honor you, O Lord Jesus. Oh, hallelujah. Great. Yes, O God. Praise you, Jesus. Glory to you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort.
It leads me on your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand and bring my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I bring all to be to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper, like able to be with you. To worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper.
us and make it our personal prayer to Him, Lord. I need to worship you. Yes, my Jesus, you're the only one for me. Nothing could ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I need to honor you. And Lord, we need your presence. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I keep on to be with you. Take us higher. Take me higher, draw me deeper. I keep on to be with you. Take me higher. Take me higher, draw me deeper. I keep on to be with you. Lord, we worship Bless the Lord, oh my soul, and all
Panginoon Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Yahweh Shaddai. Ang aming Diyos na higit sa sapat. Ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Ikaw ang Diyos ng aming mga ninuno, sina Abraham, Isaac at ako. Ikaw din po ang Diyos ng lahat ng mga narito sa pulwagang ito na nagtataas ng kanilang kamay, nag-aalay ng pagpupuri, pagduwalhati, pagdakila sa iyong banal na pangalan. Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay na ipinahiram mo sa amin. Salamat po sa kalakasang aming natanggap mula sa iyo. Salamat po sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa aming mga ikinabubuhay. Ama, maraming salamat po sa napakagandang panahon ito, sa init ng araw, sa init ng hangin. Maraming salamat, Ama, sapagkat tunay na napakabuti mo, Diyos. Bagamat kami nagkukulang sa iyo, bagamat kami patuloy na nagkakasala, hinihiling namin, Panginoon, na iunat mo ang iyong mapagpalad, mapaghimalang kamay, at igawad sa amin ang awat kapatawaran sa pangalan ni Jesus. Malapatin mo kami makalapit sa iyong kabanal-banalang trono, O Diyos. Pakalinisin ang aming mga puso, alisin ang mga putik na nakapulapon dito, upang kami patuloy na makapanambahan sa iyo, O Diyos. At sa mga sandaling ito kami naniniwala, nakasama ka namin sa bulwagang ito, sapagkat sinabi mo sa may dilawal higit pa nagkatipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa kanilang kalagitnaan. Ama, pagpalain mo ang lahat ng mga sandaling lilipas. Punuin mo ng mga biyaya at pagpapala ang lahat ng mga narito, O Diyos. Palibutan ng iyong libo-libo mga ng apat na sulok ng bulwagang ito. At tinataas namin sa iyo sa pangalan ni Jesus ng lahat ng mga panalangin tataas sa akong tutugunin mo sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng mga hihingi ng kagalingan sa anong uri ng karamdaman walang ulang at talampakan sa pangalan ni Jesus pagkakalong mong kagalingan. At sa atong to, Panginoon, ang iyong mga salita na aming pakikinggan. Magsisilbing inspirasyon ng aming buhay. Maghahatid sa amin sa isang buhay na ganap. Buhay na kasisiya. Buhay na kapiling mo, buhay na walang hanggan. Sa ngalan mo, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos.
takbo ng kadiliman. Si Satanas, galit na galit sa ating pagsigaw. Amen? Bago tayo magpatuloy, tingnan mo muna yung katabi. Ayan, kumuha ka ng kapartner. Ayan, kailangan may kapartner ka. Kailangan 1+1. Para yung pangatlo na yan si Lord. Kailangan meron kang kapartner lagi. Amen? Meron ka ng kapartner. Brother mo, kailangan may partner ka. Brother mo, ayan. Ayan, kaya sa ganun. Okay, tingnan mo ang kapartner mo. Sabihin mo sa kanya, kapatid. Sa araw na ito. Pinagpala ka. Sapagkat sa araw na ito, ako'y nakabitiyak na si Yahweh ay nasa ating kalagitnaan. At siya, anuman ang panalangin na hinihiling mo ay tutugunin niya. Anong sagot? Naniniwala kayo doon? Ay ba yung panalangin? Sino may kahilingan sa araw na ito para sa kamay? Ayan, kailangan kada tayo dadalo sa gawain ito. Mag-isip na tayo ano bang hihingin natin sa ating Ama. Sapagkat sabi ang ating Ama mapagbigay. Kaya huwag tayong mag-aalinlangan. Amen po ba? At sa hapon to, ang pinakatitiyak, meron siyang regalo sa atin. Kaya kung tutuhayan na natin ang ating pagbasa sa hapon ito, nahanguin natin sa Aklat ng mga Gawa. Aklat ng mga Gawa, Kabanata 2, talata 1 hanggang 13. Ayan. Acts chapter 2, verses 1 to 13. Ito po yung pagbasa tungkol sa pagdating ng Espiritu Santo. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagulot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang animoy, wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. At nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem. Mga taong panasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ng maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayong mga taga-Parsia, taga-Media, taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Meron pa sa ating mga taga-Phrygia, Pamphylia, Ehipto, at mga saklaw ng Libya na sabog ng Cyrene, at mga nakipanirahan mula sa Roma. Maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Creta at Arabia pa rito. Paano sila nakakapagsalita sa ating wika tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos? Hindi nila maubos maisip ang nangyari. Kaya tinatigil ang talungan. Ano ang ibig sabihin nito? Ngunit ang iba'y pakunsyang nagsabi, mga lasing yan. Mga kapatid, pagpalain po, papurihan ang pagkakabasa sa salita ng Diyos. Bago ako magpatuloy, titignan ko muna kayo, patagin ko. Kayo ba yung mga lasing? Yung mga nakain pa ng alak dito. Alam ko, mura, nakakabili ng alak sa gawin dito. Siguro naman walang lasing sa alak sa atin. Pero alam ko, pagkatapos ng hapong ito, tayong lahat ay malalasing ng Espiritu. Kaya naman, patuloy natin papurihan ang ating Amang nasa langit, ang ating Yahweh Shaddai. To God be the glory. Hallelujah! Oh
Yes, God, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ang iyong ngalan, magpapagdan mo. Itaas ang iyong ngalan sa lahat ng lahat, O Diyos. Patuloy kang makilala ng mga tao, hallelujah. Patuloy kang makain sila palapit sa iyo, sa iyong panuwalhati, sa iyong kadakilakan. Oh, hallelujah. Sa kanyang kapangyarihan, sa iyong magpakailanman. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Sa pagpakita ng iyong pag-ibig, sa pagpakita ng iyong dugo, sa pagpakita ng iyong kapangyarihan. Hallelujah. Sa iyong kapalihan, magpalati ang magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. To God be the glory. Yes, God, hallelujah. Praise you, Yahweh. Praise you, Jesus Christ. Hallelujah. Yes, Lord. Sa pamamagitan ng iyong dugo, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, yes, Lord. Hallelujah. Sa iyong kaluwalhati at kapakanan. Hallelujah. Amen. Yes, God. Hallelujah. Ibigay ang pinakamalakas na gawin ang napakalakas sa ating Diyos. Patuloy natin taas ang ating mga kamay. Taas natin ang ating mga kamay. Sabihin natin, Yahweh, sa hapong ito, patuloy kitang pinupuri. Patuloy kitang niluluwalhati. Patuloy kong dinadakila ang iyong banal na pangalan. Yahweh, lubos akong nagbibigay galang sa iyong pangalan. Makapangyarihan ang pangalan mo. Ang lahat ng sumasambit nito ay pinagbabala sapagkat sa iyo nagmumula ang lahat ng mga biyaya at pagpapala. Kaya naman, Yahweh, patuloy mo kaming basbasan. Patuloy mong pagpalain ang aming mga buhay, ang aming mga mahal sa buhay, ang lahat ng aming mga kaibigan at mga kapwa. Dalangin namin, Yahweh, na makapiling namin sila sa pagpupuri at pagdakila sa iyong pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise you, Jesus. Praise your Holy Spirit. Amen. Glory to God. Pwede na po magsimpo ang aking mga kapatid sa pangalan ni Jesus, sa biyaya ng ating Panginoon. At una po sa lahat, ako'y nagagalak at nakarating ako dito sa inyong lugar sa Pudjairan. Muli ako magpapakilala sa ating mga kapatid. Ako po si Brother Melvin Pascual at ako po ay taga Abu Dhabi. At sa Pilipinas, kami po ay taga Novaliches, Valenzuela, Bulacan, Baliwag. Taga saan po kayo? Ay, Bulacan. Mga may punto, Bulacan yun. Amen. At higit sa lahat, mga kapatid ko, sa hapong ito, kami nagpapasalamat kina Sister Neneng at sa ating mga kapatiran sa Sharjah, na Brother Bontan, nakapiling natin sa pagpupuri sa ating Panginoong Jesus. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Napakapalad natin sa hapon to sapagkat itong linggong to, pinagdiriwang natin ang tinatawag nating Pentecostes. Amen po ba? Pentecostes. Nung nakaraang linggo, ating pinagdiriwang ang kapistahan ng dakilang pag-akyat ni Jesus sa langit. Ang tinatawag nating
ascension of Jesus into heaven. Ito yung umakyat na siya sa langit. Ngunit bago siya umakyat, binigyan niya yung kanyang mga alagad. Ang sabi niya, huwag kayong mag-alala. Iiwanan ko sa inyo ang patnubay. Iiwanan ko sa inyo ang gabay. Merong ipinangako si Jesus. At ito na nga, itong araw na ito, kinukunita natin yung pangako ni Jesus. Ano ba yung pangako na ibinigay niya? Ito yung pagbaba ng Espiritu Santo. Bakit Pentecostes? Ang ibig ko sabihin ito ay ika-50. So after 50 days, from the word Penta, 50, pinadala niya ang Espiritu. Ano nga ba yung Espiritu? Yung tinatawag natin Holy Spirit. Kung babasahin natin sa Biblia, ang Holy Spirit ay Espiritu nagmumula sa Diyos. Kung ating babalikan sa aklat ng Genesis, sino mga may Bible, dala niyo ba ang mga Biblia? Ayan. Buksan niyo ang mga Biblia at tignan niyo sa aklat ng Genesis. Genesis chapter 2. Ayan, buksan natin. Ang sabi po dito sa Genesis chapter 1 verse 2. Chapter 1 verse 2. Ang sabi dito, now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Basahin po natin sa Tagalog. Genesis chapter 1 verse 2. Ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Ayan, verse 2. Verse 2. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin. Ayun. Malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Medyo iba yung pagka-translate dito sa Tagalog. Bakit naging hangin? Sabi dito hangin. Actually po, ang word na ginamit sa Hebreo, ang tawag dyan ay ruwa. Ruwa. Hangin. Sa salitang Griego naman, ang tawag dyan ay pneuma. Yan. Parehas ang ibig sabihin hangin. So ang ibig sabihin ng Espiritu ng Diyos ay hangin. Kaya ako'y nagulat na pagtayo ko kanina, sabi ko narito, Holy Spirit, ang lakas ng hangin. Uy, tumayo ko dito, lakas ng hangin eh. Sabi ko narito yung Holy Spirit talaga. Kasi nung nakalap sa dito, wala akong nararamdaman eh. Pagtayo ko dito, ito na. Sabi ko, hangin. Alam niyo ba, sinong naka-attend ng seminar about firefighting? Yan ba naka-attend ng seminar? Yan tungkol sa pag-ano ng mga sunog. Ayan, di ba? Recently, merong hindi kagandahang balita doon sa aming lugar sa Venezuela, nagkaroon ng malaking sunog sa isang pabrika. Halos 70 mahigit ang namatay, nasawi. Tinuro doon sa aming seminar yung ano bang nagiging dahilan para magsigabo o maglagablab ang isang bagay. Tatlo yung kinakailangan para maglagablab yung isang bagay. Una muna, yung tinatawag nating fuel. Okay? Yung fuel, yun yung susunugin. Ngayon, para magpatuloy yan, kailangan ng oxygen. Ngayon, pagkatapos niyan, kailangan siyempre na yung heat, yung init. Ayan. So, yung init o yung apoy and hangin, kailangan din ng hangin at yung fuel, patuloy na magsisigap po yung sunog. Ito yung ginawa ngayon ng Espiritu Santo nung panahon ng Pentecostes. Narinig natin yung pagbaba, yung may ugong na malakas. Tapos yung pagbaba ng tinatawag natin dilang apoy. Dilang apoy. Bumaba doon sa mga bawat isang naroon sa kwartong kinaroroonan ng mga apostol ni Jesus. Maalala natin yung kanilang apostol. Diba? Nung namatay si Kristo, nagpunasan sila. Iniwanan ng kanilang Panginoon. Ewan po ba? Diba? Nung napakinggan natin yan, nung Biyernes Santo, kanya-kanya sila tago. Nung muling nabuhay si Jesus, excited sila, natuwa sila, naggalak sila kasi buhay ang Panginoon, kasama na natin, nagkaroon din sila ng lakas na loob. Ngayon, nung ascension, nung lumalayo si Jesus, kinakabahan na naman sila. Kinakabahan na naman sila. Bakit? Kasi yung kanilang Panginoon, mawawala na naman.
umaakyat na sa langit at unti-unti na natatakpan ang ulap. Actually, napakatagal nila nakatitig doon, hindi sila makapaniwala eh. Kaya kung balikan natin yung pagbasa, merong dalawang lalaking nakaputi, mga anghel. Tinanong sila, "Hoy, mga taga-Galilea, bakit kayo nakatingin sa langit?" Yang si Jesus na nakita niyo, bakit babalik niya sa kanyang paraan? Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Kasi natatakot sila eh. Nag-aalala na naman sila. Wala na uli yung Panginoon. Kaya naman nandun uli sila, nagsiksik na naman sila doon sa silid nila, doon sa tinatawag nilang upper room. Naroon sila kasama ang Inang Maria at ang iba pang mga alagad. Hindi sila lumalabas. Pero ito na pala yung pangako ng Panginoon. Ito na yung pangako ng Panginoon. Sa pamagitan ng mga tilang apoy na yun, simulang paglagablabin ang kanilang mga puso. Yung kanilang puso, yung ating mga puso, yan yung fuel. Yan yung fuel na simulang paglingasin ng Panginoon. Simulang paglingasin upang yung paglalagablab natin, maglagablab yung pag-ibig kay Jesus. Maglagablab yung paglilingkod natin sa Diyos. Amen po ba? Kaya naman ang lahat ng mga tao na nakapag-masid, nakapag-witness doon sa nangyari ngayon, nagulat. They were amazed. They were astonished. Bakit? Yung unang nangyari, ano nangyari? Nagsalita sila sa iba't ibang wika. Kasi natouch sila ng Holy Spirit. Nag-speaking in tongues sila. Alam ko, alam niyo naman na yung mga yun. Sa iba'y nakaatin na lahat ng mga CLSS. Nakaatin na po kayo ng CLSS brother. Ang Life with the Spirit seminar na po. So karamihan sa atin, alam na yun ay regalo ng Espiritu, kaloob ng Espiritu. Kaya naman sabi ng iba, ano nangyayari? Ito yung mga Tagalog, bakit sila nagsasalita ng Bisaya? Bakit sila nagkakapampangan? Bakit sila nag-Iilocano? Iba-ibang lengguwahe. At yung binabanggit nila, pawang pagpupuri sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. So, ibig sabihin pala yung paggalagablab ng ating puso na sinimulan ng Espiritu Santo, ito yung nagtutulak sa atin para patuloy na magpuri sa Diyos. Ano man tagpo ng ating buhay, sa ang lugar man tayo dalhin ng Panginoon, patuloy natin pupurihin ng Panginoon. Amen po ba? Ako nga po ay galing pala sa ibang bansa din, way back 1995, ako po ay nag-Taiwan. May nag-Taiwan sa inyo rito. Okay, so it was there nung ako'y hiputi ng Panginoon para maglagablab. Noong 1991, ako'y nag-aaral pa noon, 4th year college. Ngunit kami mag-asawa ng aking babae. Meron na rin kami 3 anak noon. Marami kami anak eh. So, noon ko siya natagpuan sa pamagitan ng television. Doon niya ako hinatak upang makinig ng kanyang mga salita. So ako'y nainganyo sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pagpapatotoo ng ating mga kapatid, sa mga biyaya na inubuo sa kanila. At nung ako'y bago umalis, papuntang Taiwan, ang sabi ko sa kanya, I will serve you, Lord. Kaya yun ang aking laging kinakanta eh. I will serve the Lord. Wala Pilis talaga ng ating ano. So, nung ako'y nandun na sa bansang Taiwan, medyo nag-alinlangan ako. Kasi pagdating ko doon, sabi ko, paano ko pagsisilbihan ng Panginoon? Yung aking grupa diyang napasukan, 10 kaming lalaki, kami yung first batch, 200 silang babae. So may imagine nyo, no? 10 kaming lalaki, 200 babae nakapaligid sa amin. So parang kayo na mag-isip, no? Parang fiesta pa to, ano? Di ba? So sabi ko, Lord, malaking pagsubok to. At hindi ko pa alam kung saan ang gawain ng Panginoon. Pero sa napakamahiwaga ng paraan, yung palang gawain ng Panginoon, gawain ng siya tayo sa lugar namin, ay nandun lang sa tabi-tabi. Pakalapit lang sa amin. Kasi nung ako'y dinadalo sa Taiwan, nandun kami sa kalagitnaan. Ang capital nun ay Taipei, at naroon yung tinatawag nating chapter, yung siya chapter ng yung Taiwan, Taipei chapter. Pero itong pala sa mga tabi-tabi, may cell group din pala doon. Purihin ang Panginoon. At naalala ko, ganito yung tagpo noon. Ilan lang kami nag-uumpisa noon. Nasa 3 taon pa lang ang gawain ni Yahweh doon sa Taiwan. Doon sa cell group na yun. Kaya naman, sabi ko, Lord, parang ganito rin kami nung nag-uumpisa noon.
At ako'y tinawag ng Panginoon nung CLSS. Yung magbibigay ng introduction, biglang nagkasakit. Wala silang makuha magbigay ng introduction. Sabi niya, Brad, ikaw magbigay ng introduction. Sabi ko, ano rin? Diyos ko, wala akong kaalam-alam sa gawain ng Panginoon. Pero pag tayo pala hinipo ng Espiritu ng Panginoon, tayo ipapatubay niya at siya magbibigay ng mga sasabihin natin. Ulitin natin ang Panginoon. Kaya naman ang ilatad sa panalangin ni Brad kanina. Talaga naman. Tama yung kanyang panalangin na nawa pagpalain ang labi nito pang bawat salita mamutawi pawang sa iyo, Panginoon, ng gagaling. Sapagkat hindi ko salita ko sa ganang akin. Ano sasabihin ko sa iyo? Wala akong masasabi. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, ang sabi nga, aatras ako, Panginoon, at ikaw ang manguna. Ikaw ang makita, ikaw ang marinig ng aking mga kapatid. Ulitin natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid ko, sa hapong ito, yung tagpo ng Pentecostes, ito ay dapat magtulak sa atin sa pagiging mas higit na masigasig tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yung Espiritu Santo yung nagtutulak sa atin upang tayo ay patuloy na maglingkod sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sino handa maglingkod sa Panginoon? Praise God. At nakikita ko nga na tayo naglilingkod lahat sa Panginoon. At ito ay magagawa natin dahil sa kaloob na kalakasan ng Espiritu Santo. Amen. Nagiging mas higit tayo mabuting Kristiyano. Tingnan nga katabi mo. Sabihin mo sa kanya, kapatid. Mas mabuti ka bang Kristiyano? Ngayon kaysa noon? Kayo makakasagot niyan. Palagpakan natin ang Panginoon. Ang sabi po dito, matapos natin maranasan ang Espiritu Santo, higit tayo kailangan mas maging mabuting testigo o saksi ni Kristo. Sino rito ang saksi ni Kristo? Ayan. Ang ibig sabihin ng saksi, hindi tayo nahihiyang ipahayag na si Jesus ay kumikilos sa ating buhay. Nung una, ako'y bago pa lamang, para nahihiya ako. Ako, baka malaman nila na El Shaddai ako. Makapagtawanan nila ako. Sabihin nila, lukulukoy yan. Pataas-taas ng kamay, palakpak-palakpak, kasayaw-sayaw. Di ba ganun eh? Parang nahihiya tayo nun eh. Sa totoo lang, ako'y nanonood ng TV. Pag sinabi ni Brother Mike, ikaw na nasa tahanan mo, nanonood ng telebisyon, ilagay mo yung kamay mo sa yung telebisyon. O di ako yung lalapit, lalagay ko yung kamay ko. Pero titignan ko yung pinto ng kwarto, baka bukas, makakita ako ng asawa ko, pagtawanan ako. Sabihin niya, napapaliw na yung asawa ko. Pero alam niyo, nung bandang huli, nung kinukwento ko sa kanya, pati siya nabaliw sa pagpupuli kay Kristo. Hallelujah. Kaya naman hindi tayo kinakailang maging mabuting saksi. Alam niyo po yung paglilingkod sa Panginoon, hindi lamang sa pag-preach o pagkanta o pag-awit. Higit sa lahat tayo nagiging mabuting lingkod ni Kristo kung sa pamagitan ng ating buhay ay naaakay natin yung mga nakapaligid sa atin. Sa pamagitan ng ating buhay, nakikita nila na ang taong to, pinagpapala ng Diyos. Kinakailangan natin tumunan sa Kanya. Sambahin ang sinasamba niya. Amen mo ba? Sa pamagitan nun, tayo makakahatak ng maraming mga kaluluwa pabalik kay Kristo. Mga kapatid, tatandaan natin, ito hindi to popularity contest. Hindi siya pasikatan. Kundi ito yung pagkakaroon ng isang puso na nag-aasam na yung kapwa niya ay makakasama niya sa pagpupuli sa Diyos. Isang puso mapagkumbaba. Yun ang nais ni Kristo sa ating buhay. Amen po ba? Unahin natin ang Panginoon po rin. Kung minsan po nagkakaroon tayo ng mistaken notion na, El Shaddai na ako. Lagi ako nagbabasa ng Bible. Mastigas ko, kabisado ko naman lahat ng mga verse dito, from Genesis to Revelation. Alam ko na, bawat kabanata, bawat talata. Halika, puntahan natin yung mga kalaban natin sa pananampalataya. Debatihin natin. Hindi ganun. Hindi ganun. Yung ating mga katuruan na napapakinggan, yung mga kaalaman, itinatabi natin sa ating puso yun at sinasabuhay. Amen po ba? Diba? Ang sabi lagi ng ating punong lingkod, obedience is better than sacrifice. Purihin natin ang Panginoon. Kaya naman tayo, yung mga nakasaad doon, patuloy lang tayong sumusunod.
At yung patuloy natin pagsunod, yung mga nakapaligid sa atin, nakikita nila paano umuunlad at lumalag yung ating buhay. At magugulat na lang rin, balang araw, ito, kukulangin tulugan mo. Sapagkat ganyan yung nangyari sa amin noon doon sa Taipei, doon sa Taiwan. Doon kami sa Sinchon Chapter. Nagsimula kami, mga ilan lamang. Ganito rin karami noon. Pagkatapos ng CLSS, nadagdagan. Nung una pa, alam niyo, sabi ng mga kasama ko doon, siyempre, iimbitahin ko sila. Hatid tayo ng gawain doon sa doon tayo magsimba. Ayaw nila magsimba doon kasi maliit lang yung simbahan. Doon sila sa bayan, doon sa katedral. Tapos ang sabi pa sa akin, ay, ayoko dyan magsimba. Makasalanan mga tao dyan. Hallelujah. Ganun ba yun? Ibig sabihin, bakit makasalanan? Kasi daw, tagpuan daw yun ng mga, ng mga nagtitig, yung mga boyfriend. Doon sila nagtatagpo. Kasi pag doon sa city, maraming makakakita sa kanila. Dito sa maliit na simbahan, konti lang makakakita sa kanila. Parang ganun no? Pero alam nyo, pagdating ng takdang panahon, yung sabi nun, isa rin siya sa naglingkod kay Kristo. Isa rin siya sa nagsimba doon sa simbahan na yun. Palapakan natin ang Panginoon. Tuloy ng Diyos. Yan po. So, paano nga ba tayo mas higit na magiging mabuting Kristiyano? Ang sabi po sa Ephesians chapter 4, verses 22 to 24, that in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lust of deceit, and that you be renewed in the spirit of your mind, and put on the new self, which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth. Ang sabi po rito, iwanan na natin yung mga dati nating sarili. Kung may mga bagay na hindi ka nais-nais, dapat iwaglit na natin yung mga bagay na yon. At isuot na natin yung bagong pagkatao na nanaayon sa Espiritu. So ano yung sinasabi natin? Paano nalalaman? Madali yun sa Galatians, nakalagay yan. Galatians chapter 5, naroon po yung tinatawag na bunga ng Espiritu. Yung siyam, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. Pag yung mga bagay na yun, nakikita na natin sa ating mga sarili, suot ko na yung bagong pagkatao. Wala na yung lumang pagkatao. Kagabi kami po yung nagkwentuhan ng mga kapatid natin manggagawa, mga preacher din, si Brother Raul, nag-uusap kami. Napag-usapan namin sa sasakyan, no? Sabi ko dati, yung sasakyan ko dati, bagong-bago yun, 2 months pa lang o 3 months pa lang. Alam niyo, ginawa, kinuhita ng paikot. Simula sa umpisa, alagang yung gulit na ganito, doon sa may headlight dito, ginuhita na gano'n, dito, tapos paikot na gano'n, talagang diretso. Ewan ko ba? Tapos, sabi ko, Brad, una, galit na galit ako eh. Parang gusto ko gumanti. Gusto ko talaga gumanti. Kaya lang, sabi ko, kay Kristo na tayo eh. Manalangin na lang natin. Manalangin na lang natin na kung ano man yung nasa isip ng tao yung nawa, mabuhay siya ng Panginoon. So, inaya ko na. Total, insurance naman ang sumagot. Nagbayad ako ng kaunti. Pero, di ba rin na? Sabi ko, bagay lang yan, sasakyan lang yan. Tapos, nung isang araw, maybe 2 or 3 days ago, nung nag-parking ako, meron isang bagong sasakyan sa harapan ko, ganun din yung ginawa doon. So, talaga may mga gumagawa pa lang ganun. Sabi ko, mahirap pala po din ng bagong sasakyan, no? Talagang gagawin din. Si Brother Raul naman nagkwento, sabi niya, Brad, ako nga eh. Sabi niya, inunahan ako sa parking. Ako pagpapark doon, patras ako, bigla siya nag-park ng ano. Sabi niya, bababayin ko, susuntukin ko sana eh. Nakaalis na, nakapasok na. Pwede na lang, sabi niya. Tapos sabi ni Brother Raul, kung sasabihin, kinuwento ko. Sabi niya, talagang hindi ko matiis, Brad. Lapit ako doon. Ginugita ko isa sa kanya. Kapag ginugita ko, sabi niya, patawad, Panginoon, patawad, patawad! Hindi na niya. Pero, kita niyo yun, yung pag nakikristo na tayo, pag gumagawa tayo ng hindi maganda, talagang hindi natin maatin na hindi humingi ng tawad sa Diyos. Yun naman yung sabi niya eh. Diba? Nagkakasala tayo, nadadapa tayo, pero babangon tayo. Patuloy lang tayo, hingi tayo ng tawad sapagkat ang Diyos naman natin, walang hanggan ang kanyang pagpapatawad. Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon.
na-realize natin yung situation na yun na tayo sa ating pagkakamali, kailangan natin patawarin, and we come to Him in humility, sa kababaan ng ating puso, doon natin ma-realize na tayo pala, kinikilala natin yung kanyang pagiging Diyos, yung pagiging dependent natin sa Kanya. At yun ang gusto ng Diyos sa atin. Sapagkat naparito siya para sa mga makasalanan, para sa atin, para sa mga may sakit, hindi para sa mga magagaling. Amen po? Kaya naman, pag nalala yung ganong sitwasyon ng ating mga puso, yung kababaan ng puso, naroon yung pagpasok ng Espiritu sa ating buhay. Amen? At ito yung tagpo na yung mga apostol, nalaman nila na kailangan nila si Jesus. At si Jesus ipinadala yung kanilang magiging gabay, yung kanilang pag-asa. The other term for Spirit is advocate. Sabihin mo nga sa kanila, advocate. Advocate. Ano ibig sabihin ng advocate? Ang ibig sabihin ng advocate, tagapagtanggol. Tagapagtanggol. Di ba ang ganda ng kahulugan? Ibig sabihin na ang Holy Spirit pala, hindi lang natin gabay, hindi lang pag-asa, ano pa pala siya? Tagapagtanggol. Ibig sabihin, pag mayroong aahaway sa atin, oops, Holy Spirit, awayin ako niya, no? Pagtanggol mo naman ako. Tipong ganun, meron tayong, may magtatanggol sa atin. O kaya, halimbawa, pinaratangan tayo na, ito, makasalanan yan eh. Huwag mo papasukin sa langit yan. Sasabihin ng Espiritu, Lord, kilala mo yan. Nagkakasala yan, pero humihingi ng tawad sa iyo. Binababa niya kanya tuhod sa lupa, naninikluhod, at lumalapit sa iyo para humingi ng tawad. Ayun, ganun ang Espiritu. Tagapagtanggol, advocate, para yung mga abogado. Yun ang kanyang gawain sa ating buhay. Kaya naman sa araw nito, patuloy natin hihingin yung biyaya na puspusin ang ating mga puso para patuloy na mag-alak, patuloy magningas yung ating puso sa paglilingkod, paglalaglablab para makapaglingkod sa ating Diyos na buhay. Amen. So, tumayo po tayo lahat. Praise God. Apat lang po na bagay na muli kong ibigay sa inyo, papaalala na magiging sitwasyon natin pagkatapos na tayo mapuspos ng Espiritu Santo. Una po, yung patuloy na ating pagkakainteres sa pagbabasa ng salita ng Diyos, more interest in reading the Word of God. Pangalawa, better quality of prayer. Ano ibig sabihin ng better quality of prayer? Minsan na aking sister wife, sinisita ko na, ikaw hindi ka nagdarasal. Sabi ko, huwag ka mag-uhusga. Uhusga ba? Kasi ano ba yung nakita natin nagdarasal? Yung ganyan, tapos parang nagbabagalulog. Ganun-ganun yung pagdarasal natin. O kaya, naghawak ng rosaryo. It's not bad. Okay? Okay lang yun. Maganda yun. Pero hindi lang tayo dapat tumigil doon. Yung sinasabi na, our life is a prayer. Hindi lang life of prayer, kundi our life is a prayer. Ano yung sabihin mo? Yung ating buhay mismo ay panalangin. Yung bawat segundo na dumadalo sa ating buhay, panalangin. Alam natin yun eh, na kahit nakaupo ka dyan, kahit nagtatrabaho ka, pero yung isip mo, nakakulit kay God, nakikipag-usap ka sa Kanya. Without you speaking, without you vocalizing, hindi mo na kailangan sabihin o pagkitin, narinig ka niya eh. Diyos siya eh. Omnipotent God, makapangyarihan. Omniscient, all-knowing, alam niya lahat. And, ano ba yung isa? Omnipotent, omniscient, and omnipresent. Nandiyan siya sa lahat. Nandiyan siya sa lahat. So, ibig sabihin, walang lugar na pwede ka mapunta na wala ang Diyos. Ibig sabihin, lahat ng posibleng lugar. Sino ba yung Santa Teresa na? Pati sa habang nakaupo siya sa trono, nagdarasal siya, nagninilay siya, galit na galit yung diablo sa kanya. Pero, ganun yung sinasawag natin, better quality of prayer. And then, intense devotion in the sacraments. Okay? Ito yung ibig sabihin, patuloy natin pagdalo sa misa, yung mga pagtanggap natin ng Eucharistia. So, naroon ating devotion sa mga bagay na yun. At pang-apat, higit sa lahat, continuous fellowship with the believers. Ibig sabihin, patuloy tayong dadalo sa gawain ito. Huwag tayong liliban, sapagkat ang gawain ito, ito yung magpapalakas, magpapatatag ng ating kalooban. Amen. Kaya naman po sa mga sandali ito, ilagay natin
natin sarili sa presensya ng Diyos at muli natin imbitahan ang Espiritu sa ating buhay. Relax lang tayo, relax tayo. Amen, God. Hallelujah. Yes, Lord. Set up your spirit. Let your Holy Spirit come forth, God. Hallelujah. Let it fall on me. Yes, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord God. Fall afresh on me. Fill me with thy power, O God. Hallelujah. Yes, God. Pour your spirit upon us. Amen, God. Pour out your spirit on us. Spirit moves. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Praise God. Yes, Lord. Hallelujah. Glory to God. Brothers and sisters, sa mga sandaling ito, pawalan niyo ng hawakan ng mga kamay. Pawalan niyo ng hawakan ng mga kamay. Bitawan niyo yung mga hawak-hawak niyo. At sa mga sandaling ito, patuloy niyo iyong yung mga ulo. Pikitan niyo mga mata. Right now, this very moment, God is here with us. Sapagkat sinabi niya kung saan yung dalawa di pa nagkatipon sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. At narito ang ating Diyos. And He can see us. He can hear us. He can feel us. Alam niya yung laman ng ating mga puso. He knows all your heart's desire, your heart's ambition. Alam niya kung ano yung kinatatakutan mo sa iyong buhay. Alam niya yung mga lungkot na bumabalot sa iyong buhay. Alam niya yung mga galak. Alam niya
lahat ng innermost desire ng iyong puso. And God knows what you need at this point right now. Alam ng Diyos kung ano yung kailangan mo sa oras na ito, sa araw na ito. Alam niya yung pangangailangan mo. Alam niya yung pangangailangan ng iyong mahal sa buhay. Alam ng Diyos at nakikita niya ang buo mong pagkatao. Sapagkat siya'y makapangyarihan. Isang omnipotent God, an all-knowing God, alam niya lahat. Wala tayong maitatago sa Kanya. Tayo'y lantad na libro sa Kanyang mga paningin. At higit pa sa sikat ng araw ang Kanyang mga mata. Kaya naman sa mga sandaling ito, alam ng Diyos, yung mga tinatago natin sa ating mga puso, lahat ng ating kahinaan, and He knows it. Sapagkat siya yung may likha sa atin. Alam niya yung ating mga failures in life. Alam niya yung mga frustrations natin. Alam niya yung mga pagkakamali natin. All our mistakes that we have done. But the Lord is saying, past is past. Move on. What is important is the present, right now. Ang mahalaga yung panahon ito, na narito ka ngayon, sa mga sandaling ito, sa Kanyang harapan, na nagsisikasin na ikaw ay nagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Kaya naman sa mga sandaling ito, sa iyong pagpapakumbaba, patuloy natin aminin sa ating Panginoon ang lahat ng ating mga kahinaan, ang lahat ng ating mga pagkukulang, ang lahat ng ating mga kasalanan, sapagkat wala naman tayo maililihim sa Kanya. Bantag tayo sa paningin ng Diyos. At sa mga sandaling ito, right now, brothers and sisters, as we grab this golden opportunity to grab God's forgiveness in our life, bukas ang Kanyang mga palad, bukas ang Kanyang mga kamay, na patuloy na tayong inaangkat at binabalik sa init na Kanyang pagmamahal. Right now, at ang sinasabi sa iyo at sa akin ng Diyos, anak, pinapatawad na kita sa lahat ng iyong mga kasalanan. At walang makahadlang sa aking pagmamahal sa iyo. Ganun kalakas, ganun katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. And God is asking us right now, ano ang nais mo, anak? At para tayo makapagpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos, para tayo makapagpatuloy sa buhay na ito, kinakailangan natin ang hangin na patuloy na magpapasigaw at magpapalagablab sa ating mga puso upang tayo patuloy maglingkod sa ating Diyos. So we ask Him right now to pour out His Spirit on us. And so we ask Him, Lord, let Your Holy Spirit be poured upon us right now. Let Your Holy Spirit pour upon us right now. Ngayon din, sa mga sandaling ito, hinihiling namin na lukuman kami ng iyong Espiritu Santo. Kuskusin ang aming mga puso ng iyong Espiritu Santo. Ang Espiritu nagkakaliw ng kalakasan, katapatan sa lahat ng mga pagsubok. Ang Espiritu nagpapatubay sa aming katauhan. Ang Espiritu nagpapaalam sa aming kamalingan. Ang Espiritu na patuloy na umuwas kapag kami ng nagkakamali. Hallelujah. We need Your Spirit right now, Lord God. So we ask You once again, send out Your Spirit right now. At Lord, narito ang aming mga puso na binubukas namin ngayon upang punuin ang sisiklang to. Punuin ng Espiritu Santo ang aming mga puso. Punuin ng iyong Espiritu ang aming mga puso right now in the mighty name of Jesus Christ. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus ay nihiling namin na puspusin ng Espiritu Santo ang aming mga puso. Hallelujah! 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 Kabakasyakaya mga hallelujah! Hallelujah! Uharan ng
now, Lord God, that you're filling this place with your Holy Spirit and you're pouring out healing and deliverance right now sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Wala siya kamayan. Hallelujah. In the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Wala siya Praise you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Amen, God. Patuloy na namin pinagkakaroon, Diyos. Patuloy na namin pinagpupurihan. Patuloy na namin pinagpupurihan. Oh, hallelujah. Patuloy na namin tinataas ang iyong ngalan sa lahat ng lapangalan. Patuloy na namin pinatakila sa lahat ng tao ng mundo. Sa mga mga tao, Diyos. Ikaw ang pinagpupurihan. Ikaw ang pinagpakilain. Ikaw ang pinagpakilain. Ang aming buhay ay ng hindi na masasamong hari at handog sa iyo. At hinihiling kami patuloy mong gamitin ang bawat isa. Use us, Lord God. Use us boldly and mightily. Kaya halikan ng iyong mga salita sa pamagitan ng aming buhay, sa pamagitan ng mga halimbawa. Patuloy kami makakakay ng mga tao palapit sa iyo, O Diyos. Use us, Lord God, as fishers of soul. Use us as fishers of men. Hallelujah. Amen, God. Amen, Jesus. Amen, Yahweh. At sa mga pamilihang pangalan ng Lord Jesus, we claim it right now. We claim it right now. We claim it right now. Hallelujah. Inaakin na namin ang kaganapan ng mga bagay na ito. Inaakin na namin ang katugunan sa aking mga panalangin. Inaakin na namin ang kagalingan sa pagpuli ng karamdaman. Mula ulong ng talambakan sa pangalan ni Jesus. Inaakin na namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At sa mga sandali ito, pinalalayan mo ang bawat isa sa namamuli ng pagkaalitin. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Oh, hallelujah. Praise you, God. Praise you, Jesus. Praise you, Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Tunay na makapangyarihan ang pangalan mo. Tunay na ang pangalan mo ay dapat itaas. Pagpupuluhan at hihigit na hinay sa lahat ng oras at sa gabi. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Amen, God. Amen, Jesus. Praise God. At taas po natin ang ating mga prayer requests. Lahat ng mga bagay nais natin itaas sa Panginoon. Praise you, God. Hallelujah. Jesus, Yahweh, patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po, O God, sa hapon ito. Salamat po sa lahat ng mga sandaling lumipas. At tunay, Panginoon, na pinupuno mo ito ng pagpapala, biyaya at lumana. Lord God, sa mga sandaling ito, napakalakas ng aming kalooban sapagkat alam namin kami pinastos mo ng Espiritu Santo. And we will go out of this room boldly and mightily proclaiming your goodness and greatness. Lord God, patuloy mong pagpalain ang bawat sangla rito, Lord God. Patuloy mong biglang kalakasan, katatagan, higlagan, Panginoon, ang aking mga kapatid dito sa Pujaira. Lord, sa pamagitan ng kanilang mga halimbawa, Panginoon, ng kanilang mga buhay, ay makahatak sila ng maraming kaluluman ng palataya palapit sa iyo. Patuloy silang ipagtanggol ng Espiritu Santo, ipagladya sa mga uri ng pangalit at pamakan, bigyan ng mabuting kalusugan, kagalingan sa mga uri ng karamdaman mula ulong ng talagtakan. Ganon din ang aking mga kapatid na mula sa Siyawla, Lord God. Patuloy mong pakaingatan ang aking mga kapatid na ito. Patuloy mo silang bigyan ng pagpapalat, biyaya sa kanyang mga pagsisigasig, Lord God. Hallelujah. Lord, patuloy mong ingatan ang bawat isa, abutin ang iyong mapagpalat, mapaghimalang kamay, at ibigay ang dahil ng kababalaghan sa aming mga mahal sa buhay na narito nasa bansang Pilipinas. Lord God, pag-adya mo rin ang aming mahal sa buhay sa Pilipinas. Bigyan ng mabuting kalusugan ng aming mga magulang, aming mga kapatid, mga kamag-anak at kaibigan. Pagpatayin mo po ang aming mga kumpanyang pinagtatrabahuhan.
Nawa, Panginoon, sa pagkita nito ay pagpalain din kami, O Diyos. Pagpalain mo ang tangan-tangan ng aming mga kamay, ang aming mga prayer request. Inakina namin ang katubuhan ng aming mga panalangin, mga naisulat at hindi naisulat, O Diyos. Pagpalain mo ang aming mga wallets, Bibles, bags, Lord God, ang aming mga articles of faith. Patuloy kong gamitin, Panginoon, pagdapat katawa-tawa sa mundo, ito'y gagamitin mo ang kapangyarihan sa harapan ng mga tao. At Lord, patuloy mo kami ingatan sa aming pag-ubisa sa aming mga tahanan at nawa ang lahat ng maabutan namin sa aming mga tahanan ay putin din ng iyong mga pagpapala, biyaya at ibala. Ito ang aming samot dalangin sa mapagpalang pangalan ng iyong bugtong ng anak na si Jesus, kasama at kaisa ng Espiritu Santo, sa iyo lamang kadakilaan, kaluwalhatian at kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. To God be the highest glory in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Sa ngalan mo, mga anak, Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Jesus Christ, Jesus
lang natin kasama, hindi lang natin gabay, kundi tagapagtanggol pa natin. Amen? Glory to God. Tawagin po natin si Brother Eloy for some announcements po. Glory to God. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat, Brad, sa iyong gabay at patuloy nating Panginoon sa iyong mga binanggit na salita mula sa Kanya. Napusupos kami ng banal na Espiritu. At nagpapasalamat kami dahil sa ikaw ay tinawag bilang lingkod sa ating upasan ng ating Panginoon. Ang biyayang dala-dala namin punong-puno, siksik, liglig at umaakal. Amen. Announcement na sa darating din na Friday, meron din tayong gawain. So, sa darating na June 5, at saka doon sa first na meron din tayong gawain, at June 5, doon tayo sa Sadya. At kailangan din tayo ng ating Panginoon para samahan natin ating mga kapatid. Nananalig ako at naniniwala na sa mga darating at darating pang araw at oras, isa man sa atin, gagamitin ng Panginoon para gamitin niya bilang isang instrumento para akayin ang iba natin mga kapatid, lalo-lalo na yung mga iba na naliligaw ng landas para katagpuin ang ating Panginoon, purihin sa bayan at takilain sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. So, nananalig ako naniniwala sa mga darating na araw, higit pa rito ang darating. Ilang mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Muli, magsitayo tayo at magbibigay tayo ng papuri sa ating Diyos. Muli lang sa gitna ng kawalan. Hindi tayo mawawalan sapagkat siya na ang ating ginagawa. Sa gitna ng kawalan, di ako mawawalan. Sapagkat siya na ang aking kawalan. Sa gitna ng kawalan, di ako mawawalan. Sapagkat siya na ang aking kawalan.
Tagumpay.